natin ang Espiritu ng Diyos. And poco biksudo. Okay na, yan. Habang binabasa natin ito mga kapatid, isipin natin kung ginawa ng Panginoong Diyos sa kanila, mayroon din gagawin ng Panginoong Diyos niyo. Hindi ko alam ang pangangailangan ko, ang tanging Diyos ang nakakaalam. Pero dumadaloy at nangyayari ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong umaasa sa pagkilos ng ating pong Panginoon. Amen. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot. Ito po yung hinahabol na sila ng mga taga-Egypt, ng mga sundalo ng Egypt. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Egyptio na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Mayroon pa kayong problema sa buhay ninyo mga kapatid na ayaw na para hindi mo na maalala magpakailanman. Sabi ng Panginoon, challenge niya kay Moses at sa bayang Israel, yung mga problema na yan napapalapit sa inyo, gusto niyo ba huwag niyo nang makita? I know that in the long run, maunawaan niyo po ang sinasabi ko mga kapatid. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimikin. You and I have or had personal and spiritual battle. But in this kind of warfare, we need to stand and trust the Lord. Because the Lord will fight for us. Amen. Yun ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Nangayaan natin siyang kumilos sa bawat isa po sa atin. Amen. At sinabi ng Panginoon kay Moses, Moses, bakit ka humibig? Bakit ka umiiyak? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila magpapatuloy na yumaon. At itaas mo ang iyong tungkod. Meron po bang nakatungkod dito? Wala. Kung mayroon man tayo pinaka-the-best na pwedeng itaas kamay. Mga kapatid, ini-encourage ko po kayo. Huwag kang mahiya sa katabi mo, sa harap mo, sa likod mo, na tumataas ang iyong kamay. Kung meron po pagkakalang sa kamay. Taas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat. At hawiin mo. At ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. Sa Bisaya, mga igsoon, ang tiko mangkumukuan sa una, mangulang. Manguhag ulang. Ang suba, ang ilog, ang tubig, amo nang butang agharang para ang tubig mo agi dito. Pero mula umaga hanggang hapon, yung lupa na dinaanan ng tubig, mahirap matuyo. Pero in this verse, in this story, Brother Sherwin, sabi ng Bible, lumakad sila sa lupang tuyo na napaka-imposible na Diyos lang ang makakagawa ka dito. Aming Diyos, nakahanga-hanga, dakilat makapangyarihan. Kanina ka pa, noon pa, hanggang ngayon, patuloy ka nang kumikilos sa aming buhay. Thank you so much for your love, your guidance, and your patience. Once again, muli niyo pong i-boost ang iyong anointing, yung wisdom, kapangyarihan sa lugar na ito. Ang aming puso, punuin mo po ng pagpupulit, pagsamba at pasasalamat sa iyong kabutihan. Ang aking pong mga makalupang labi ay walang kabuluhan without your power. Hold me! Use me according to your will and not my will. Let your power, your heavenly blessings, your heavenly message pour out in this place. Walang uuwing luhaan, Panginoon, kundi mayroong pagtatagumpay ayon sa iyong mga pangako. Yes, Lord. Thank you so much, Lord, for your entrance. Hindi ako ang mangungusap, kundi ikaw ang mangungusap. Ang iyong paghipo, Panginoon. Kung mayroong mga bagay na dapat alisin sa amin, alisin mo kami. Kung mayroong mga bagay na dapat baguhin, baguhin mo kami.
Dahil ikaw lamang ang siya makakatulong sa atin. Huwag niyo pong hayaan na ang lugar na ito ay magiging tamad kami sa pagpupuri. But by your word, your message, make us, O Lord, as a worshiper people, na hindi kami magsasawang magre-response sa iyong mga minsan. Pagalingin mo ang may sakit karamdaman, physically, emotionally, spiritually. Huwag niyo pong hayaan na mayroong kalungkutan, kundi kapayapaan at kasiyahan ang mangyayari sa lugar na ito. We claim the prayer that God is answers now in Jesus' name. Amen. Palagpakan mo mga kapatid ng Panginoong Diyos, yung palagpak na nararamdaman mo na pinagaling ka, pinagaling ka, kinumpro tayo ng ating pagpapakain. Diyos na kumikilos sa mga kahangahangang paraan. Please be seated. Masarap makabalita, masarap pong makarinig na alam mo na ang Panginoong Diyos ay kumikilos sa mga kapatiran. Napakasarap mapakinggan na yung ating kapwa ay nakaranas ng himala na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi lamang simpleng mga himala, kundi yung mga kahangahangang mga himala na tanging Diyos lamang po ang nakakagawa. Sa totoo lamang po, napakahirap magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa panahon na mahirap ang ating kalagayan. Napakahirap magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Yung alam natin na tila baga hindi natin nararamdaman na siya ay kasama natin. Pero sinabi niya kay Moses at sa bayang Israel, magtiwala lamang kayo sa akin. Sa araw na ito, mayroong kahangahangang himala na mangyayari at matatanggap ang bayang ito kung kayo'y magtitiwala sa akin. Ang purpose po ng ating paglilingkod, ang purpose ng ating pagsamba, naniniwala tayo na mayroong kapangyarihan ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran, na kanina pa lang, sa bahay pa lang natin, mayroon na siyang ginawang pakikipag-usap sa atin para ikaw at ako ay makarating sa lugar na ito. Amen. Nakakalungkot sa isang Kristiyano kung matanda na tayo naglilingkod, hindi natin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, huwag lamang tayo makibalita na yung iba ay kumikilos ang Diyos, pero sa iyo at sa akin ay hindi. Amen. Kailangan din natin magkaroon tayo ng personal encounter na totoo talaga ang himala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Mahirap po yung kanilang pinagdadaanan. Dumating sa punto na didiin na ang bayang Israel. Sa dami-dami pa namang lugar si Sir Jen, malaki ang bayang Israel. Bakit doon sila dinala ng Panginoon sa Red Sea? Bakit doon sila dinala ng Panginoon sa sitwasyon na hindi na sila makatago? O sa Bisaya pa makatago. Bakit dinala sila ng Panginoon sa sitwasyon na wala sila makukubiran? Ang tanong mga kapatid, hindi pa nakita ng Diyos at hindi alam ng Panginoong Diyos na nandiyan na ang bayan mo. Yung Egyptian soldier. Kanin Bisaya kan mga eksoro sa budalin ask you. Kung mayroon po kayo mapakinggan na medyo maano na pananalita, Bisaya man ko. Kamu na yung tigong masabot. Ang Diyos makapangyarihan, walang naitatago sa Panginoon. Ang Diyos alam ang lahat ng bagay. Alam niya kung paano niya iligtas ang bayang Israel. Alam niya kung saan niya dadalhin ang bayang Israel para hindi mahabol ng mga sundalo. Pero dinala sila ng Panginoon sa lugar na mahabol sila ng mga sundalo. Alam ng Panginoon, meron silang mga bata na maliliit. Mayroong mga tao doon na hindi marunong lumangoy. May mga tao doon na mga senior na. May mga tao doon na matatanda na. Pero bakit dinala sila ng Panginoon sa isang lugar na wala na silang pag-asa? Wala na bang ibang lugar na pwedeng pagdala ng Panginoon sa kanila? Marami. Pero dinala sila ng Panginoon sa lugar na walang pag-asa para ipakita sa kanila ng Panginoon na ang tao, limitado ang ating kakayahan. Kaya pinahintulot yun ng ating Panginoon sa bayan
Israel na mapunta sila sa Dead Sea para darating yung time, aasa na lang sila sa ating Panginoon dahil wala na silang maaasahan. Amen. Kaya sabi ng mga tao na kasama ni Moses, ang pihira naman. Mayroon pang mga buntis, malapit ng mga anak. Bakit dito mo kami dinala? Si Moses pa din mga kapatid, sumusunod lang sa utos ng Panginoon. Kaya nga siya umiyak. Dahil nag-lead siya ng napakaraming tao. Ang daming lugar na pwede nilang lakaran. Dinala sila ng Panginoon na hindi na sila makakatakas. Pero ang sabi ng Panginoon kay Moses, huwag kang umiyak. Itaas mo ang iyong kamay para makita nila kung sino yung Diyos na inyong pinagliliguran. Para makita ng mga kasama mo na nag-aalinlangan sa akin kung sino ako na Diyos na pinagkakatiwalaan mo. Hindi lamang makita ng bayan ni Israel, makita rin ng mga sundalo ng Ehipto na iba yung Diyos na inyong pinagliliguran. Hindi kagaya ng mga Diyos nila na baka, hindi kagaya ng Diyos nila na buhaya, hindi katulad ng Diyos nila na kambing. Dahil dinudiyos ng bayang Israel yung adang ng Egypt, yung langaw, yung palaka, ginagawa nilang Diyos yan. Kikita ng mga sundalong ito, hallelujah, na yung Diyos na iyong pinaglilikuran, diin na kayo, pero kayang hawiin ang dagat, kayang hatiin ang dagat, lalakad kayo sa kayong lupa. Mga kapatid ko, yung Diyos ni Moises, yung din ang Diyos natin. Bigyan natin siya ng pagkakataon ng kamilos, dumating man sa punto, natipin na tayo sa ating mga pangangailangan. Itaas mo ang iyong kamay at magtiwala tayo sa ating Panginoon at magtiwala tayo panalangin natin. Lord, hawiin mo ang mga problema mo. Problema ko. Amen. Kapag ang tao'y nawawala ng pag-asa, ang Panginoong Diyos hindi nawawala ng solusyon sa ating mga problema. Amen. True. Hallelujah. Gamay pa ko mga igsoon, hindi lamang ito kwento na napakinggan ko, pero na-experience ko. Sa Hinatilan Cebu, kay manginginom at tagtuba, pag makahubog na gamay, mangawat nagmanok. Pag maghuli tayo ng manok, kaya ipulutan natin. So, kawawa yung manok mga kapatid. Nagkabuang yung manok at dinalangan. O kaasang taon siya makatago. Diba manok? Matuloy tumakbo yan. Bago din siya, Brother Bilky. Nga yung manok, hindi namin tinitigilan. Habol. Hanggang sa dumating sa punto, wala nang matakbuhan ng manok. Tuwa-tuwa na kami. Ayan na. Native na manok na. Luta na. Nung nakpain na namin ang manok, mga kapatid, hindi namin nahuli. Hindi tumakbo ang manok, tumingala siya. Ang taas pala, walang tao. Paglipad niya, hindi namin siya nahuli. May mga punto, mga kapatid, na din tayo sa pangangailangan ng ating problema. Pero wag mong kalimutan tumingala. Walang harang ang langit. Walang harang, mga kapatid, para hindi tayo umasa at tumawag sa ating Panginoon. At gagawin natin ngayon, itaas natin, tumingala tayo. Ito ang pag-asa ko. Ito ang kailangan ko. Mayroon tayong pangangailangan. Walang solusyon sa tao, pero sa taas, bukas mga kapatid. Ang atin pong pag-asa. Amen? Amen. Kahit kailan po, hindi nagkakamali at magkakamali ang Diyos sa sitwasyon na naranasan sa ating buhay. Pinapahintulot talaga ng ating Panginoon yan para umasa tayo at magtiwala sa Kanya. Right. Dahil yung dagat kayang hatiin, gaano kalapad mga kapatid, napakalaki noon. Dahil napakarami nila. Hindi naman yung hinati na tao lang ang makadaan. Dahil mayroon silang mga dalang mga iba't ibang mga ari-arian nila. Malapad yun. At napaka-imposible na mahati yung dagat. Kasi ang sabi ng Panginoon, yung mga Egyptian ngayon, hindi nyo na yung makikita. Yung Egyptian soldiers, hindi nyo na yung makikita. Ibig sabihin, hindi sila dinala ng Panginoon sa mababaw. Brother Rob, kaya nga nagsisigawan nila. Kaya doon sa pelikula na napapanood ninyo, ang laki pa ng alon, tarantang-tarantang na yung mga kadal, alam nila na malalim. Yung gigsi na yan. Kahit sabihin mong taga-baywang, patay sila.
Kahit sabihin man taga-tuhod, patay sila dahil mahirap lumakad sa ibabaw ng tubig. Sa malalim sila dinala. At hinati ng Panginoon yung napakalalim na dagat. At ini-imagine ko ba, Brother Rod, na habang naglalakad sila, Sister Jen, habang lumilingon sa mga kaaway, baka mayroong pating. Kalabitin ka ng pating. You can imagine that, brethren? Habang naglalakad kayo, nasa gilid, yung dagat, naging pader. Na ang sabi yung nilakaran nila, naging tuyong lupa. Sabi ng Bible, hindi mo natin pwedeng baguhin yan. Tuyo, uga. Naglalakad sila, ano makikita mo dyan? Pwede kang mahalal, uy, balina. Kahit anong harang mo sa ilog, kahit anong harang mo sa tubig, bago mo mapuli yung harang yan, may dadaan yan. Pero yun mga kapatid, wala man lang alimangong naligaw. Ang sarap siguro, habang naglalakad ka, dinadampot mo na lang yung mga malalaking pusit. Pero hindi ang purpose doon, hinati ng Panginoon yon para makatawid sila. Bukod doon, magwawakas yung mga sundalo ng Egypt. Kaya sabi ng Panginoon, hindi nyo na sila makikita. At mayroong problema dito sa atin mga kapatid na hindi na ipapalaala sa atin ng Panginoon kung ibigay natin sa Panginoon. Kung kayang patuyuin ang dagat, kayang hatiin ang malaking dagat, kung kayang tabunan ang maraming sundalo, kahit gaano kalaki at marami ang ating problema, kayang alisin yan ng ating pagkatilang Diyos. Kung naloobin ng Panginoon, sino maniniwala na magkaroon tayo ng 2,000 square meter na lupa? Marami na nang tumawa ng drawing ni Brother Gilbert yung Pentecostal Village. O saan niya nakalagay yung drawing? Dahil yung drawing na yan mga kapatid, yun din yung ipapagawa ko kung lulubin ng Panginoon. Lagi ako nagsabi, mga kapatid, sama natin sa prayer. Pentecostal Village, wala nag-pray. Ewan ko lang kayo mga kapatid kung pinag-pray ba hanggang ngayon. Pero every time nagadaan kami ni Pastora G dyan sa may LTO, sa harap ng North there, Sister Herbert, okay lang, pagtawanan ako ng mga tao dyan, Brother Bilky, Brother Rob. Pero nililihans namin kay Pastora, sabi ko, Pastora, ilihans natin, balang araw, matatayo rin ang Pentecostal Village sa pangalan ng ating Panginoon. Maari, meron hindi naniniwala. Maari, meron tumatawa. Pero meron akong tiwala sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran na balang araw, hindi pa man siya babalik yung ating nilunuhod at iniiyak sa ating Panginoon. Ibibigay ng ating Panginoon. Dahil kaya niyang gumawa ng mahimalang bagay na hindi natin nauunawaan. Praise God. Kaya patuloy tayong umasa po sa ating pong Panginoon. Huwag po natin ilagay sa isang kahon ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya minsan, limitado ang kanyang pagkilos sa atin. Dahil tila baga nilalagay natin ang Panginoon sa kahon. Ay, hindi naman ito kayang gawin ng Panginoon. Ay, hindi naman totoo yung sinasabi ng pastor. Alam niyo po, maraming mga panahon na ang Diyos nilalagay natin sa kahon. Pero ang Panginoong Diyos, lumalabas sa kahon natin nilalagay sa Kanya para ikaw at ako ay matulungan lamang ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Di ba, Brother Ram? Kung nakita kitang nagluto, para si Ship Puilogro, kung isang araw, yung batang ito, kung pagpapalain ng Panginoon, magmamayari ng restaurant. Ba't tumawa, Brother Ram? I-claim na. Amen. Maraming beses na kami pinagtawanan dahil sa prayer, mga kapatid. Maraming beses na kami pinagtawanan ni Pastora dahil sa aming mga kakaibang prayer. Iwanan man tayo ng tao, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Amen. Hindi ba tayo kaya bigyan ng tao, pero hindi tayo pwede pagkamutan ng ating pong Panginoong Diyos. Gagawa at gagawa, kikilos at kikilos siya sa kaangahangang pamamaraan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Sino bang mag-aakala magkakasama tayo? Hindi ba namin kayo kilala noon eh. Hindi ba dumating sa punto sa prayer request namin ni Pastora?
Oh Lord, tawagin mo si Brother Wilkie, tawagin mo si Sister Beth, tawagin mo si Brother Bob, tawagin mo ni Balasca family, tawagin mo Navarro family, ang daming pamilya, sino ba? Wala! Basta ang prayer lang namin, Lord, kayo lang ang nakakaalam kung mayroong matatayong iglesia sa lugar ng Naik at ginawa ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Bakit kayo nandito? Hindi dahil sa amin, dahil sa Diyos natin pong pinagayon ko lang. Yan po yung kaangaangan, himala ng ating pong Hallelujah. Yan po ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon Yehoshaphat, the battles is not yours, but mine. Kung makita ni Haring Yehoshaphat, yung mga Amorites, Midianites, Meunites, Syrian soldiers, hindi mabilang yung kanilang kalaban. Nang sabi ng Bible, kasing dami ng buhangin sa dagat. Kung mayroon mo nakapagbilang ng buhangin ng dagat sa isang kamao dito, mayroon man mga kapatid, wow na wow, bilib ako sa iyo kung kaya mong bulangin ang buhangin. Kaya ang sabi ng mga nasasakupan ni Haring Yehoshaphat, patay tayo. Nga naman, wala. Tingnan mo, kalaban dyan. Kalaban dyan. Kalaban dyan. Didiin na tayo. Haring Yehoshaphat. Bago nakalapit yung kalaban, sabi ni Yehoshaphat, mag-declare tayo ng prayer and fasting. Wow! Sunod. Bisag batang gamay. Sunod. Ephesians yung lain, mag-declare tayo ng fasting. Wow! Sinaw. Maraming salamat po kung kayo po'y nag-alay ng prayer and fasting para patuloy na kumilos ang Diyos. Maraming salamat. Nakantay kami dito ni Sir Wilbert sa ni Brother Rod. Wow! Umuwi na lang kami mga kapatid, walang dumating. Pero okay lang. Ang mahalaga, sabi nga, pag tatlo, ang diyan, ang presensya. Sabi ni Yehoshaphat, mag-fasting tayo! Nervyos, ngurog na dahil sa labanan nila mga kapatid sa historical context ng Bible, sa kanilang kultura na pagkikipaglaban. Pag sinabing patay, patay talaga. Kahit baka, patay nila yan. Kahit batang maliit, patay. Ubusan ng lahi. Kaya nga natalanta eh. Kumbaga sa labanan, 1,000 isa. 1,000 isa. Kaya ba yun? Kaya ba yun, Brother JP? 1,000 mag-isa ka lang? Hindi kaya, no? Kaya yun, yung buong classmate mo? Madala mo sa gawain ng Panginoon? Kaya, hindi? Hirapan tayo. Hindi natin kaya. But when we trust the Lord our God, pwede mangyari. Amen. Kaya sabi ng Panginoon kay Yehoshaphat, tumayo ka. Huwag kang matakot. Manalangin kayo at umawit. Ako ang lalaban para sa iyo. Hallelujah. Habang kumakanta sila, Brother Wilkie, sa pagtunog ng trompeta. Kaya mga musician, worshiper, importante kayo sa gawain ng Panginoon. Pagtugtog ng mga worshiper. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Mahirap magpuri kung alam mong mamamatay ka na. Mahirap magpuri kung alam mong may sakit ka. Mahirap magpuri kung alam mo sa tingin mo wala ka ng pag-asa. Mahirap magpuri, mga kapatid. Aminin mo natin o hindi. Minsan nga wala nga tayo sa kahirapan, wala nga tayong problema. Ang hirap na natin magpuri sa Panginoon. Yun pa kaya wala na tayong malusutan. Tagtag na tayo ng problema. Pero ang sabi ni Yehoshaphat, mga musicians, go! Ikaw ang tunay na Diyos. Ang kapangyarihan mo ay dakila. Ang kapangyarihan mo ay kaanahanga. Habang umaawit sila't nananalangin, yung lahat nilang kalaban, imambos ng ating Panginoon. At ang sabi ng kasaysayan, lahat mga kapatid ng gustong pumatay sa kanila, patay lahat.
grabe, anong ginawa ng Panginoon? Anong klaseng ambush? Mga kapatid, nag-aaral din ako ng tactical ambush dahil sa People's Army. Kailangan marunong kang umambush. Sa espada unit, kailangan alam mo. Kailangan may taktika, kailangan may plano. Para pag bumanat ka dyan, makalusot man, sa kabila, hindi rin sila makakalusot. Dahil yung aambusin mo, marunong din. Yung aambusin mo, marunong din gumamit ng baril. So kailangan namin mag-drawing, magplano paano namin aambusin. Mayroon pag ipaglaban, isa ka lang marami. Ito ang tindi. Alam ng Panginoon, hindi nila kaya. Alam ng Panginoong Diyos na mauubos sila at walang magagawa. Pero sa kapangyarihan ng Panginoon, yung papatay sa kanila, yun ang nagpapatayan. Nag-unay sila mga eksod. Hindi nila maunawaan. Pagdating nila doon sa lugar, napapatay na sila. Nakita nila, patay na lahat. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, gagawa ang kaaway ng pamamaraan na magkampi-kampi para ibagsak ka. Pero magtiwala ka sa ating Panginoon dahil kahit sila gaano karami, basta pinagkalaban ng anak ng Diyos, magugulat sila. Sila ang babagsak, hindi ikaw. Ang kaaway, ang lalayo, mga kapatid. The Lord will fight for us. Amen. Praise the Lord. Yan lang ang pabor pag naglilingkod ka sa Panginoon. May pabor ka talaga sa Diyos. Yun ang kagandahan, mga kapatid, pag naglilingkod tayo sa Kanya. Amen. Ang tindi, ang dami ng kalaban. At ang sabi ng Bible, 3 araw nila bago naubos yung kayamanan. Hindi man pwede pumunta ka sa gira na wala kang ba ang Brother Jumitis. Siguro may mga ginto sila, Brother Ramil. Para pag maubusan ng pagkain, may pansanla. Nung mamatay sila, ito mga kapatid. Ang tao kasi pag mamatay, 24 oras lang. Nabubulog na eh. Nag-uumpisa ng mamamaho. Pero ito, 3 araw. At yung mga patay na yun doon, walang nag-alis. Aalisin mo, ilang milyon yun. Hindi nga mabilang sa sobrang dami. Hindi nga nila nakita personal kung paano pinatay ng Panginoon. Kaya sabi nila, hindi sila naniniwala sa Diyos natin pinaglilingkuran. Kasi yung Diyos natin pinaglilingkuran, kriminal. Mayroon pang batas na pwedeng magbawal sa Panginoon, mga kapatid. Siya nga may-ari ng batas eh. Hindi mabilang, ang dami ng tao. Kung ang isa mayroong 24 karat, ilang 24 karat mayroon sila. Kaya ang sabi ng Bible, halos 3 araw sila kabalik-balik makuha ng yung mga kayamanan ng mga taong gustong pumatay sa kanila. What a blessings, brother. Kita-kita ng mga kapitbahay mo, wala. Apihin lang natin itong mga Pentecostal to. Wala naman to. Mga session naman to. Ngayon, people, mga kapatid, sabi ng kwento, pwedeng gamitin ng demonyo. Pwedeng gamitin ng Panginoon ang demonyo, Sister Beth. Nagpalayan tayo. Sabi ng kwento, Brother Bilkey, nananalangin yung Pentecostal, Lord, maawa ka sa amin. Bigyan mo kami ng pagkain. Naniniwala kami, Panginoon, na itong mga platong ito na walang laman ay magkaroon ng kanin at ulam. Sabi ng kapitbahay na nakarinig, lulukuhin ko nga itong mga Pentecostal na ito. Sabi ng mga anak, Papa, sige tayong pray, wala mang ilagay ng kanin at ulam ang Panginoon. Sabi ng Padre ni Pamilya, anak, manalangin pa tayo ulit. Tinitisting lang ng Panginoon ang ating pananampalataya. Manalangin yung Padre ni Pamilya, O Diyos na makapangyarihan, Diyos na kamanga-manga, Diyos na gumagawa ng himala, yung mga platong ito, pagdilat ng aming mga mata, mayroon ng kanin at ulam. Insaktong paghagis ng kapitbahay. Pagtingin nila, wow pa, may ulam na at may kanin. Lord, salamat sa pagkain. Sabi ng kapitbahay, hoy, hindi si Lord mo ang nagbigay yan. Ako, sabi ng tatay, Lord, maraming salamat. Kahit ang demonyo, kaya mong gamitin para abutin ang aming mga pangangailangan. Masasamang tao ito, mga kapatid, pero pinagpala sila ng ating Panginoon. Umasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Nakaantay lang ang blessing ng ating Panginoon. Dahil
ay Diyos na hindi magikiro. Ang magic may daya, ang magic sa demonyo, pero ang himala ng Diyos ay totoo. Kaya sa umagang ito, kung mayroon man tayong mabigat na pinagdadaanan, sakit na sa tingin natin walang pag-asa, kayahin natin ito. Sila si Hari Josaphat, nagpuri lang at umawit sa ating Panginoon, at ang Diyos gumawa ng himala sa kanila. At yung Diyos na yun na gumawa ng himala sila, yun din yung Diyos na gagawa ng himala sa ating mga kapatid. Huwag tayo mag-aalinlangan sa ating pagpupuri. Huwag tayo mag-aalinlangan sa pagsamba sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hindi tumitigil sa paggawa ng ating Panginoong Diyos ng kahangahangang himala. Kaya sa umagang ito, in the name of Jesus Christ of Nazareth, hindi na uubusan ng sagot ang ating Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Magtiwala tayo sa Kanya. Maraming mga scientifico hanggang ngayon, hindi nila kaya ipaliwanag paano nanganak si Sarah sa edad na 90. Hindi nila kaya i-explain yun. Maraming himala ang Diyos na hindi kaya i-explain ng science. Hindi kaya ipaliwanag ng mga matataling ng doktor, magagaling ng doktor, yung mga scientifico, hindi nila kaya ipaliwanag paano sila sa roho. Namatay ng ilang araw na nakalibing na paglabas. Hindi man lang nangamoy. Dalawang araw pa lang, in 48 hours, maaagnas na ang katawan ng tao. 4 days and 4 days. Pagsigaw lang ng Panginoon, yung patay, takot. Lord, naanak ko. Anong forma ng lakad na nasabi nakabinda? Yung kanyang mukha, mga kapatid. Di ba himala ng Panginoon yun? Nakabalot na, nabuhay pa. Tayo pa kaya nabuhay? Kung nabalutan man tayo ng problema, kayang kalagin yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kaya ipaliwanag yung science na yung 5,000 kalalaki nakakain ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. O asa may 5? Ang isda o tinapay? Tinapay. O tinapay. Matigo dyan yung makadagbasa. Makatubag kayo dyan yung nagbasa. Bisag kung saan pagligo-ligo sa abogado, makatubag dyan sa Pinoon. Sabi ng science, hindi totoo yan. Na yung 5,000 kaya pakainin ng 5 piraso. Ito nga mga kapatid na matindi. 5,000 pa nga yung binilang. Eh kung mayroong isa doon, 10 asawa, Brother Ramil. Kasi lalaki lang yung binilang eh. Hindi sinama yung asawa at hindi sinama yung anak. Eh sa panahon nila, may asawa, may anak 60. May anak, 40. Di ba? Oh. Si Haring David, ilan ang anak? Ang dami. Si Gideon, ilan ang anak? Ang dami nila. Pero ang binilang lalaki, alam nga namang hindi kumain yung mga asawa at magkarambola. Di ba, Brother Bilgi? Unahin muna natin pakain yung ating pamilya bago tayo. Pero dito mga kapatid, ang lalaki lang binilang. Kasi pag binilang pa yung mga babae, mayroong 7 ang asawa, may 12 ang asawa, tapos may anak na 30, ang mahirap. Mabutan sila ng buwan kabibilang. Inestimate lang yung lalaki. Pero mga kapatid, yung sinasabi ng Biblia, hindi pa binilang yung anak at babae, pero may natira pang tinapay. Kaya bang ipaliwanag ng tao yan? Hindi kaya ipaliwanag ng science yan. Pero kung naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, ang sabi ng Bible, walang imposible sa ating Panginoon. Sabi ng Jeremiah, there is no things, there is such things that too hard for the Lord. Amen. Bim, siya katabi marami ba problema mo? Huwag mo na problemahin yan. Ano problemahin yan? Bis-bis na nga yung mukha natin, lalo pa tayo may space. May sakit ka ba? Huwag mo na problemahin yan. Hindi pwede hindi mo problema, brother Rob. May sakit ka, hindi mo problema, hindi totoo yan. Wala kang pera, hindi ka mo problema, hindi totoo yan. Problema yan. Malaking problema yan.
Minsan wala sa solusyon sa tao, pero ang Diyos, mayroong solusyon mga kapatid. Pag kumilos yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero ngayon mo, natapos silang kumain, may natira pa. Sa Mark chapter 16, pag mayroong ililihas, kagaling. Kaya mga kapatid, pagdating sa altar call, may nararamdaman kayo dyan na naglilihas sa iyo. Hindi lang nararamdaman, kamay ng Panginoon yun. Praise God. Hallelujah. Marami pa naman mga young people dito, katatamad magpuri. Talo pa ng mga masinyo. Talo pa ng mga matatanda. Mga young people, huwag kayong masaktan. Wala naman akong binanggit na pangalan. Kayo ang nakakaalam ko. Pagsayaw-sayaw. Pagpuri-puri. Kahit nasa sulok, pwede ka magpuri sa Panginoon. Naikwento ko doon sa Dasmariñas, bakit ganoon ako magpuri? Bakit ako tumatalon? Bakit ako sumasayaw? Kasi mga kapatid, hindi ko na inisip makatalon pa ako pakasayaw. Nung kinausap ko na si Pastor Reggie ng madaling araw, nung isang linggo na lang yung tali ng buhay ko, 3 araw na nakaraan. Di meron na lang 3 araw na natitira, pero hindi parang yung hininga ko ay hindi naaabot ng 3 araw. Kaya alas 3 ng madaling araw, ginising ko na si Pastor Reggie. Ako sa kanya, pag-pray mo na ako. Tapos ilihans mo ako dito, ilagay mo dito yung kamay mo dito. Pray tayo, pag-pray mo ako. Pastor Reggie, bakit? Mababalo ka na? Oo. Mga kapatid eh. Ang hirap huminga, 2 litro, may gitang 1.5. Yung baga ko, hindi na magpapa. Hirap ako huminga, halos wala na akong buses. Pero habang nililihans ako ni Pastor Reggie, habang nananalag, siya na lang magsasalita kasi ako, hingal na hingal na ako magsalita eh. Unti-unti, nararamdaman ko na yung kamay ni Pastor Reggie, hindi na niya kamay, kakaibang kamay, mayroong kapangyarihan mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, kahit titingnan niya ang tagiliran ko, walang butas yan para matanggal yung tubig sa baga. Pero walang katubig-tubig ang ating baga. Kaya kayo naniniwala, mayroong kahangahangang kapangyarihan ng Diyos na kumilos mga kapatid. Kung pwede ako magtakbo, kung kaya ako magtalon, kung pwede ako sayaw, kaya ko yung ginagawa. Dahil akala ko, hindi na ako makasayaw. Akala ko, hindi na ako makatalon. Akala ko, hindi na ako makapagpupuri. Pero salamat sa ating Panginoong Diyos, wala na akong pag-asa. Pero yung Diyos na ating pinagkiluguan, mayroong pag-asa mga kapatid. Amen. Praise God. Nung nawalan lang kami ng kapatiran, mga kapatid, sa ministry ni Pastor Reggie, full time kami, wala kaming daily income. Nagsasabit ng pagkain ang Panginoon sa pinto sa bahay namin tinitiran, hindi namin siya nakita at kakilala. Ganun pala ang Diyos na atin po pinaglilingkuran, na kahit wala ka ng pag-asa, pag magtiwala ka sa Kanya, may pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Kaya sino man dito ang nakaranas ng himala ng Panginoon na binago tayo, pinagaling tayo ng ating Panginoon, magtudo na tayo ng pagpupuri dahil binigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magpuri sa Kanya, na magpasalamat sa Kanya. Kaya si Pedro napagod mangisda nang lupay-pay sa magdamag dahil walang huli. Apoy, tungkol si Pedro, dahil wala siya may pakain sa kanyang magulang, sa kanyang kakilala. Pero sabi ng Panginoon, Pedro, yung lambat mo, ihagis mo sa kabila. Ang hirap naman yun. Diba, brother, ang ganda yung uniform niyo. Parang ang ganda yung mga aral sa kali. Brother Sherwin, announcer sa television, sa radyo eh. Diba? O DJ. Kaya di kapag tumayo niya mga kapatid, kakaibang busis niya. O wala, Brother Sherwin.
kami isda. Tapos yung lambat namin, uuwi na nga kami, ipapahagis mo pa. Sabi ng Panginoon, huwag mong ihagis dyan sa inagisan mo, wala ka nang nahuli dyan eh. Sa kabila. Hindi naman sinabi na nagsagawa ng isang oras si Pedro para ihagis. Hindi naman siya nagpahila ng ibang bangka para ihagis yung lambat. Basta sabi ng Panginoon, kung wala kang nahuli dyan, inipat mo na sa kabila. Mga kapatid, sino man sa atin ngayon ang nakita ng Panginoon na sa tinitirhan mong bahay, sa tinitirhan mong lugar, parang walang pagpapala ang Panginoon, marahil meron ka lang kailangan gawin para pagpalaya ang Panginoon. Dahil pinagpala si Pedro doon, di naman sa dagat na yun. Hindi naman sila kinuha ng helicopter at nilipat sa ibang dagat para ihagis yung lambat. Sa kapila lang, nung paghagis ng lambat, andyan na ang naglalakihang isda. Baka hinahanap lang ng Panginoon yung ating prayer. Baka totoo yung sinasabi ni Pastor na kapag mag-pray kami, na kapag mag-fasting kami, tutugon ang Panginoon. Huwag nating sabihin, baka mangyari. Totoo mga kapatid, mayroong prayer, mayroong kapangyarihan ng prayer, mayroong kapangyarihan ng fasting. Amen. Praise God. Hindi lang tayo nagmamayabang mga kapatid, hindi lang tayo nagmamalaki. Pero hindi lumilipas ang isang linggo na wala kaming fasting ni Pastora. Kaya namuntik na mamatayan sa kapapasting eh. Bakit natin gagawin yun? Dahil pabayaan ka man ng tao, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Hindi man pakinggan ng mga tao ang iyong mga hilingi, pero hindi ka kayang tiisin ng ating pong Panginoon. Amen! Praise the Lord. Before we end, brethren, huwag tayong makibalita lang na ang himala ng Diyos naranasan ng ating mga kapatid. Yes, tayong lahat mamamatay, tayong lahat magkakasakit. Pero masarap na tayo nagkakasakit, napakasarap na bago tayo mamatay. Naramdaman natin, nakita natin, naranasan natin na ang Diyos ay naghimala. Tanungin ko po kayo mga kapatid, paano nyo napatunayan? At paano nyo po mapapatunayan na naghimala ang Diyos sa buhay nyo? Paano ba natin napapatunayan? Ano bang fruit of evidence that God do the miracles unto us? Hindi ba natin pwede sabihin na ang Diyos mapaghimala? Ang Diyos gumagawa ng himala? Pero walang milagrong na nagagawa sa atin? Ay pwede makibalita? Kumilos pala ang himala ng Diyos sa'yo? Ako rin. Nakakalungkot sa isang Kristiyano, mamatay na lang tayo, hindi natin narinig ang boses ng Diyos. Nakakalungkot sa ating mga Kristiyano na hindi natin nararamdaman ang kinakausap ng Panginoon. Tanungin ko po kayo mga, ano pa ba ang gusto ninyo o gusto natin patunayan ng Diyos sa atin para maniwala tayo sa Kanya na totoo siya? Hindi pa ba sabat yung mga himala na nabasa natin? Maraming mga nagsasabi, yung himala sa Bible, noon pa naman yun. Ngayon, wala naman yan. Hindi po totoo yun. Pag may marinig kayo mga taong nagsasabi na ang Diyos ay hindi gumagawa ng himala, hindi po totoo yun. Kasi pag ganun ang ating thinking, pag ganun ang ating paniniwala, tila baga sinasabi natin na wala nang saysay ang ating mga Biblia. Kung totoong hindi na naghihimala ang Diyos, mga kapatid, para na rin natin sinasabi na ang Diyos ay hindi na nag-i-exist. Kung ang Diyos ay hindi na gumagawa ng himala, ipagtapon na lang natin yung mga Bible natin. Ano bang silbi sa atin yan? Kung hindi gumagawa ang himala ang Diyos, bakit ka nandito ngayon? Sa tingin pa natin, mga kapatid, sarili natin kagustuhan ito. Hindi! Kagustuhan ito ng Diyos. Kaya tayo nandito. Dahil mayroon tayong katibayan. Mayroon tayong patunay na ang Diyos gumawa ng himala. Sa'yo at sa akin. Kaya mag-reduce tayo sa umaga ito. Kaya makarating tayo sa lugar ito. Himala na po yan ang Diyos. Shall we stand, brethren?